Ang bayan kong Pilipinas sa dugo pinunanan, makamtan lang ang kalayaan. O bayan kong minumutya, ako'y handang magpagkasakit. Ang buhay ko'y nakalaan sa iyo, mahal kong bayan. Perlas ka ng silangan, may likas kang kayamanan. Dahil dito'y inagaw ka ng mga dayuhan. Kaya dapat kang bantayan. Ingatan ka, mahal kong bayan. Sa dugo pinunanan, makamtan lang ang kalayaan. O bayan kong minumutya, ako'y handang magpagkasakit. Ang buhay ko'y nakalaan sa iyo, mahal kong bayan. Perlas ka ng silangan, may likas kang kayamanan. Dahil dito'y inagaw ka ng mga dayuhan. Kaya dapat kang bantayan. Ingatan ka, mahal kong bayan. Okay, kapusog kapamilya, maayong buntag sa tanan, magandang umaga sa lahat, no? Patuloy ka ngayon sa ating pagkabana, ngayon araw ng Lunes, first working day, no? Sa ating sa loob ng isang linggo. Then ngayon ay Bispiras sa Santo Rosario, no? Kaya mag-Rosario ta mo kada adlaw kay karon mabag kapistahan o Bispiras sa kapistahan sa Santo Rosario. Mga Mary, no? Pista ron sa Lila. Lupain ng kintot bulaklak, pag-ibig na sa kanyang panahon, nag-alay na gandang dilag, at sa kanyang yumi ang ganda, dayuhan ay naagitan. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon ng may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang dimag nasang makalpas.
Pilipinas ko'y minumutya, ugad ng luha at galita. Aking adhika, makita kang sakdalaya. Okay, kapuso o kapamilya, mga ka-GSK, nga napunta sa pagpaambit o unsa nay mga update sa atong gobyerno ro no nga medyo wa pa gyud magsulbad ning kinsa gyud utok-utok ading kuan korupsyon ni sa atong mga pinili no. Kaya na ron atong mga pinili kay sila na magbuot no. Wa na mo serbisyo pag-ayo sa katawhan sa Dios. Sa sistemang demokrasya nga kagamhanan sa mga ka-GSK atong ipambit gyud unsay mga maayong nga gobyerno no kay demokrasya mo na ni pinakamaayo nga gobyerno. Ang problema man sad kay ang ato mga indirect leader no mga pinili nga mga pangulo sa atong gobyerno kay mostly corrupt labi na ang nasa ibabaw pilaran ng matino no kanang kasagaran depinsaan ko ang ilang mga kauban nga corrupt. So okay, karon mag-ampo sa atano atong anyayahan ang banal na espiritu para gabayan ta palagi sa ating pagpaambit. Okay, dasal muna tayo. Anyayahan natin ang banal na espiritu. Salo samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan aron mailanamo ang kamatuoran nga mao si Jesucristo. Inita sa imong gugma ang among singkasing aron mobati o mutagad sa among isig katao. Linisi kami kan sa among mangilad nga mga pagbati ug isalay kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo himuha kami nga alagad sa imong kalinaw, diin ang pagdumot dalita namo sa kadait, diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo, diin ang katahap dasigon namo sa paglaom, diin ang kangitngit banuwagan namo sa kahayag, diin ang kasub-anan mapayon namo sa kalipay. O Diyos no agalon itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha, kami lipayon kay sa paglipay, kami pagasabton kay sa pagsabot, kami gugmaon kay sa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, ug diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sala samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mga ka-BC, mga ka-GSK. So, padayon ta sa atong pakigbisog no, sa atong pagpakamana diha sa atong katilingban labi na sa atong pagpakabana sa atong panggobyerno no, sa atong gobyerno nga demokrasya nga diin aduna katay mga representante nga mga pinili diha sa atong panguluhan, sa executive, sa legislative no. Ang atong legislatibo nabahin sa duha, sa Senado o sa Kongreso, the upper and lower house. Karon nagkaroon ng kontrobersya no, dahil sa corruption at nakita naman natin ang katotohanan na may corruption talaga na nangyayari no.
So mukha na akong pinaka-pinangga. Ano sabi? Oh, Miss Pila na kuno siya bunutan ha. Okay, Bliss, Papi. Sige. Okay, mga kapuso, shout out sa ta no ni nasa atong kuan karon. Si Sister Elisa Balaba no. Shout out sa iyo classmate no. Sa imong pinangga nga si nung Pabling, shout out niyo din ha sa imong tibok pamilya o sa tanan nga taga Tugbungon. Okay. Kapuso, padayon ta. Um data karon sa naman na natong discuss ang gobyernong demokrasya, yan na-discuss na po nato ang komunista, no? Kini kabayan sa pagpaambit nato sa Basic Ecclesial Community diha sa Total Human and Christian Development nga naglangkob sa aspetong spiritual, political, economic, cultural, social, environment o ecological aspects, no? Wala siya naglangkob sa Total Human and Christian Development. Then, karon data sa political aspects padayon ta dahil tungod sa ang atong gobyerno sanglit kay karoon man ng problema ngayon no sa pamunuan atin sa mga lawmaker no magbabalaod pa gyud ang nagkaroon ng problema natin usa ang awhag nako namo pamilya nga iyampo nato sila di nato sila kondina no kun ang ato ikaduna nila kanang bad spirit nga nagdominar nila no ang ilang pagkatao di gyud nato na i-dominar niya isa pa doon naman po tayo kalabigitan nga anong nakapwesto na sila diha kay usually mga kapuso mga ka-GSK dili gyud na sila makapwesto diha sa atong gobyerno kung wala nato na sila botohe sa ato pa naglaom ta nga tungod kay nakaposisyon na sila sa atong boto naglaom ta ang mga niboto ang mga tawhana nga mga maayong tao gud sila no mga maayong tao kay ang giawhag man gyud sa atong gobyerno sa atong komisyon on election no nga kanang mga maayo gyud ang botohan no bisan ang Biblia nag-ingon gyud nga diha sa 1 Timoteo 3:1-5 no kanang gusto mamuno sa iglesia sa Dios ato pakatawhan sa Ginoo no kanang mamuno sa iglesia sa Dios o katawhan sa Dios kinahanglan maayong tao no maayo no kinahanglan kabalo motudlo sa iyang pamilya kalsaon niya pagtudlo sa katilingban sa Dios dakong pamilya kunya dili kabalo motudlo sa iyang pamilya sa ato pa ang atong pilion kanang nindot ang pagkadala sa pamilya kabalo motudlo no nana gyud kay mao man na ang kuan mahimong sumbanan nato so kanang maayong pamilya maayo ng leader ana unya kaduha dili hinapi na isa na siya no dili hinapi no dili may gugmaon sa salapi kanang sa tawag na may tawag kami diyan na yung suko bas kwarta no suko kwarta di butong pasabot niya suko kwarta nga suko siya ibig sabihin na ayaw niya ng pira no ibig sabihin likay siya no dili mo gunit sa kwarta kay dili siya madudahan ana na naman kuan kinahanglan di gyud siya mo kuan no pero ana karon do na mga insertion sa ato padunan na sila padungan sa kwarta no ana siguro mga project nga kanang wa panahuman nga kinahanglan nila og humanon kay ang budget pelmero nakurakot mo nila naanad na sila siguro no naanad na kay siyempre karon na bulgar nya mingon po sila nga si Pangulong Marcos kuno nagbulgar ana atong kaniyang zona hindi sa umpisa pa lang sinabi na yan ni nung bago magbitiw o nagpagbitiw ni Vice President Sara hindi naman ako maka-Duterte nasa lang tayo kasi hindi ko nga pinutuyan si Duterte nung mag-presidente noong 2016 kahit hinikayat ako ng mga commander namin na yung team namin sa PIDOP hikayatin na bumuto kay
Presidente Duterte. Pero dahil sa background before, nahirapan kami neutralize ang Pakibato District dahil sa kanilang alliance ng Commander Parago at saka ni Digong. So, yun isa sa inano namin na hindi kami boboto. Pero nakita natin nung umupo siya, maganda naman yung ano niya. In fact, yung sakripisyo niya para sa bayan talaga yun. Oh, tingnan mo kasi ma-fail natin, no? Fail namin, no? Ako mismo fail ko na doon sa Davao kahit maglakad ka ng hating gabi, hindi ka mamroblema, no? Hindi ka talaga mamroblema. Kasi parang safety ang pakiramdam mo, no? Kahit kami mga sundalo, ma-fail namin na hindi kami safety, no? Kahit alert kami palagi sa ibang lugar, no? Sa Samar, nasayang kami, sa Negros din, ganun. No? Kailangan alertado ka. Pero sa Davao, relax ka lang, no? Kahit abutan ka ng hating gabi doon, no? Kahit magtambay kami sa tabing kalsada, walang kisaw, no? Hindi katulad ng iba dyan, pag magtambay ka sa kalsada, di ba? Dami dumadaan ng mga barumbado, pag-initan ka pa. Doon, wala. No, wala talaga. Kaya saksi ako doon. No? Kasi ilang taon tayo na-assign doon. Saka doon din ako lumaki. No? Doon ako nagkaisip din. Kaya ma-feel mo talaga na safety pagka nasa Davao ka. Saka disiplinado ang mga tao. Ibig sabihin, pag disiplinado ang mga tao, good leader ang mga namumuno. So isa lang ang ay sa pamilya, di ba? Pag sa pamilya mo, disiplinado ang mga anak mo, o meron kayong disiplina at isa-isa, may paggalang, ibig sabihin, maganda yung relasyon ninyo. So, ganun din sa malaking lugar, no? Katulad ng Davao. Malaking syudad yan, malaking area. So, makita mo talaga, bihira ang mga incident. Meron naman, pero bihira, no? Yung mga minsan, tayo, parehong may bombing nangyari noong 2016 ata yun. So, makita natin na dahil sa minsan makakasingit talaga yung mga may mga masamang binabalak. Pero at least sila bihira lang mangyari, no? Kumbaga minimal sa mangyari na merong mga malalaking mga event na tawag nito, masakuna na ginagawa ng tao. So, yan nga mga kapuso, no? So, kaya makita natin na sa ating mga leader, kung mayroon mang pagkakamali, yan ang ipagdasal natin. At saka, sinasabi palagi ng simbahan na pumili tayo ng maayos, huwag tayong padala dyan sa personalities of personalities of nito yung mga yung dalawa pa, no? Kailangan bumoto tayo ng tama. Huwag tayong ibinta yung ating mga boto. At anuhin talaga natin na hindi yung mga sikat piliin natin. Kailangan kayong marunong talaga saka may disiplina. No? Di sugarol, no? Diyan sa pamangno ni San Pablo. Kung gusto mo maging pangulo ng katawan sa Diyos, kailangan matino yung tao na tatakbo, no? So yan, no? So dito tayo ngayon sa sa autocratic form of government. Kasi yung demokrasya na pahayag natin ng mga nakaraan pang live stream natin na demokrasya nagmugna siya noong between 500 years BC to 200 years BC. Pero ang kwan noon is parang 300 BC yung nakuha namin na turo sa amin ng mga 300 years BC. Namugna yung demokrasya dahil sa isang sulon, no? Magbabalaod na para hindi niya maintindihan yung autocratic form of government. Kaya naka-create siya ng parang siya yung nalamdagan sa banal na espiritu para ma-create niya yung demokrasya, no? Si Clisthenes
of Athens sa Atenas, no, taga Atenas. So, ito yung kaya namog na yung demokrasya. Kasi before pa, yung form of government autokrasya, no, autocracy. Yung nasundan ng demokrasya yung autocratic form of government o autocracy. So, yun yung gobyerno noon bago ang demokrasya. So, ang autocracy is form of government in which absolute power is held by one person. Parang monokrasya siya. Pero at that time, no, kung makikita natin sa Bible, yung autocratic form of government, autocracy, ito yung ang namumuno nito, yung mga halangdon, no? Yung mga tinitingala sa lipunan. Hindi pwede na maging leader nito yung mga timawa kung tawagin, no? Yung mga timawa, yung mga ang tawag may tawag mga hampas lupa kung tawagin ng iba, no? Mga hampas lupa o yung talaga yung makabos, no? Hindi pwede kasi sa autocratic form of government, dalawa lang ang tawag nito, ang mga tao sa lipunan ang tawag nito. May tawag doon, kalimutan ko. Yung halang doon at saka timawa, yun lang, no? Yun lang, dalawa na yan, grupo. Halang doon at saka timawa. So, mga kabos o mga adunahan, kumbaga, no? Walang karapatan na mamuno dito yung mga timawa, no? Yan yung ng autocratic form of government, autocracy. So dito, in fact, sa panahong panahon ng autocracy, no? Sistema ng gobyerno, ito yung mga leader na kung gusto silang mayroong silang katuwaan, no? Yung mayroon silang gagawing kumbaga sa ngayon yung iba mga pagsusugal sa sabungan, no? Kahapon naman tayo sa daming tao dahil ng sugal, no? So sa kanila yung sabong, ang paaway nila doon tao, no? Tao. Diyan nag-umpisa yung arena ng sabungan. Ngayon sa ating panahon, manok ang papaaway ng manok. Yun ang naging libangan ng mga tao, yung manok, paaway. Pero sa unang panahon ng aristokrata nga ng gobyerno, hindi manok ang nag-aaway diyan sa arena, sa sabungan. Tao, no? Tao. Kaya kung nakapanood kayo ng pelikulang Gladiator, yung Gladiator, ito yung kanilang warrior, no? Tinitrain ng mga nasa gobyerno, nagtitrain sila ng mga tao na yung mga lalo na yung mga nakapriso, no? Yung mga napriso, nakakulong, magtitrain sila diyan ng yung tawag na gladiator, yung mga warrior, no? Kanilang mga warrior. Tapos, sa ating panahon ngayon, pagkalinggo, nagpapasabong tayo sa sabungan ng manok, doon ang kanilang isasabong tao, no? Tao. Kaya, yung tawag ng gladiator, ito yung tao na tawag dito, yung tao na matapang na tinitrain nila para ipaaway, no? Paaway, yun yung train na gladiator. Kasi mag-aawayan sila. Patiyanay yun na, no? Pinatiyanay. Ngayon, pag hindi ka pumatay doon, kawawa ka, mamamatay ka. Kaya pinsahan mo talaga yung sarili mo. So, yun, no? Yung tawag gladiator. Yun yung libangan ng mga autocrats, yung mga namuno ng mga halangdon sa gobyerno nila, yung tawag na autocratic form of government. So, kaya hindi nagustuhan ni Clisthenes. Kaya siya ay nagkagawa siya ng anong magandang pamunuan itong demokrasya. Kasi sa demokrasya, ito yung pamunuan na may paniniwala sa Panginoon sana
Pero kunwari lang pala yun kasi pag nakaupo na gamhan na sa daw tang espiritu, ayan na, no? Mangurakot na. No? So, maganda na sana ito kaysa autocratic form of government na ikaw, pagkakabos ka, mahirap ka, wala kang karapatan na tumakbo as leader. Saka di ka man pwede kasi doon, palitan lang no, yung mga leader noon. Mapapansin natin ito kung nagbabasa tayo ng banal na aklat, yung Biblia, sa panahon ng mga hari, no? Ng mga panahon ng mga gobernador, no? Naabutan pa yan ni Jesus Christ yung mga gobernador. No? Sila gobernador, yun, si Poncio Pilato, gobernador sa Roma. So, nasakupan nila ang Jerusalem kasama sa management nila, no? So, yan. Kaya mahirap yung gobyerno na yon, no? Yung autocratic form of government kasi kawawa naman yung mga mahihirap na tao, no? Kasi ang may karapatan, yun lang mayayaman, no? Yung mga tinitingala sa lipunan. Yun, no? Yung mga autocracy form of government. Yun nga yung kailangan na baguhin. Kaya nga muna itong demokrasya. Kasi ito kasi parang rin ito, no, monarkiya and all forms of dictatorship while it is contrasted with democracy and other forms of free government, no. The autocrat has total control over the exercise of civil liberties. No, wala talagang dalawa lang yung timawa at saka yung mayayaman na nagkokontrol sa gobyerno, ang ganon. Pero mga kapuso, mayroon pa, no, kung titingnan natin ang banal na aklat, before pa sa autocratic form of government, mayroon ng monarkiya talaga yung panahon ng mga hari na ang nagdidikta talaga isang tao lang, yung hari lang, no? Yun yung tinatawag na monocracy o monocracy. So, unlike sa autocratic na parang marami ng mga leader, so mayroong mga gobernador, pero dito sa sa monocratic form of government or monocracy, isa lang talagang tao, no, yung hari lang. Tulad ng Haring David, no, Haring Saul. So sa kanila yun lang yung desisyon, no, walang karapatan yung iba pa. No? So yan sila, no, mga hari. Pero sa kasaysayan, kung titingnan natin ang banal na aklat, so mayroon pa rin, no, mayroon pa rin sa wala pa ang monocratic form of government. Andyan yung nandyan yung tinatawag na yung tawag na gobyerno ito. Yung panahon nila sa mga propeta, no? Panahon sa mga propeta. Ito yung may tawag diyan eh. Nakalimutan ko. So sa panahon ng mga propeta, sila yung sila yung nagdidirect katulad ni Moises, no? Ni Moises, no? Maghuhukom, no? Sa maghuhukom. Yun ang So judicial power, kumbaga. So judicial power. So yun yung yun yung panahon nila ni Moises, nila ni hanggang Josue. Kasi 'di ba from Abraham, no? Gikan ni Abraham, tapos kasi alam natin na yung lahi ni ang tawag nito, ang lahi ni Japet yata. Kasi ang nabuhay noon pa after sa Lunop, no, after sa Lunop, so panahon ni Noah, so ang nabuhay noon si Noah lang, asawa niya, tapos si Sim, si Ham at saka si Japet. Usually sa lahi ni Sim, no, nahimugso ang 12 ka patriarka na magmula kay Abraham, no? Sa Abraham, tapos Isaac, tapos ang Jacob na gipanalanginan, tapos yung anak ni Jacob, yung 12 lahi, yun yung patriarka.
pagkat na napunta sa Ehipto. Tapos nilingkawas sila ni Moises. So, yung panahon na yun hanggang kay Joshua, ito yung panahon ng sumaghuhukom, no? So, yun yung panahon na yun, wala pang hari. So, kaya gusto ng mga tao na magkaroon ng mamuno na hari, yun, nagkaroong hari, si Haring Saul. No? So, pero mayroon pa rin gabay, yung mga propeta. So, kasi yung propeta kasi noon, ito yung, so wala pang hari, no? So, ito yung gobyerno nila, yung namamalakad, no? Yung mga hukom, sila yung hukom, o ganun. So mapansin natin, from democracy, to autocracy, to monocracy, panahon sa mga hari, tapos to maghuhukom ng mga propeta na nagagayad magmula kay Abraham, tapos hanggang sa kung titingnan natin, paatrasin pa natin hanggang sa unang tao na ginawa ng Panginoon, mayroong pamunuan, no? Mayroong governance o gobyerno na tawag. Kasi matatawag natin ng gobyerno, bakit tawagin natin gobyerno? Kasi mayroon kautusan, no? Mayroong kautusan. Ibig sabihin, yun yung pagdadala, no? Pagdadumala. Mayroong susundin na pamahalaan. No? Mayroong pamamahala. No? Ibig sabihin, pag may pamahalaan o gobyerno, ay mayroong kautusan. So, katulad ng ang sa unang tao na ginawa ni Lord para magkaroon ng ang purpose man talaga na gawin ni Lord ang tao para mayroong steward, no? Mayroong magbantay o mag-atiman o mga laga sa kanyang mga ginawa, no? Ito yung mga ginawa ni Lord, may mga ngalaga ang tao. In fact, ang tao ang ginawa niya ng siya ang gumawa o nagpangalan ng mga ginawa ni Lord sa ito yung kamatuuran o ito yung nagpapatotoo na tayong mga tao, tayo yung mga gitugyanan, no, steward sa mga ginawa ni Lord. Kasi tayo ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng kanyang ginawa, no? Tayo. So, mga ka-GSK, so ang nangyari dito sa unang tao, si Adan at ni Eva, mayroon ng batas na binigay, no? Dalawa. Ano yung utos na yun, yung anong kautosan na yun. Yun yung sabi ni Lord dyan sa Genesis 3, no? Sabi niya dyan na sabi niya dyan sa Genesis 2, Tudling City, gawin niya ang tao, no? Dyan pa lang sa Genesis 1:26-27, sabi niya na gawin natin ang tao para siyang mag-atiman o mga laga sa kanyang mga ginawa, sa ating mga ginawa, sabi niya. So gawin natin ang tao. Sabi sabihin, daghan sila, no, nagbuhat kay siya nga atong buhaton nato ang tao susama sa atong dagway. Ibig sabihin, hindi lang nag-iisa ang Panginoon na gumawa, kundi mayroon siyang kasama. So kung titingnan natin ang kasama niya dito, si Jesucristo nandiyan na yan at saka yung Espiritu Santo. No, kasi mababasa naman natin sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 1, di ba? Sa sinugdan ang pulong diha na ug ang pulong Dios ug ang pulong uban sa Dios o pinagi kaniya gihimo ang tanan. So makita nato nga pulong Dios. So ibig sabihin nandiyan talaga yung presence ng Holy Trinity. Nandiyan yung presence ng isang Diyos sa tatlong persona. So yun yung kasama niya na gumawa. Kasi pakita natin, sabi niya dyan sa Genesis chapter 1 verse 2, sabi niya, ang kalibutan way sulod og awaaw ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Say, ibig sabihin the Espiritu Santo, the Holy Spirit nandiyan na, siya yung naglihok sa ibabaw sa katubigan during sa paggawa, no, sa sanlibutan, no, ginawa ni Lord ang mundo. So kasama niya yung tatlong persona ang present sa paggawa ni Lord yan.
Kaya sa paggawa niya ng tao, hindi niya sinabi, gawin ko ang tao. No. Sabi niya, gawin natin, no? Gawin natin ang tao. So, buhaton na to ang tao sama sa atong dagway, no? Kaya minsan, andyan din natin, no? Isa rin sa problema natin. Kasi makikita natin sa mga sa mga ibang chapel o sa iba, no? Sa ibang na gumawa sila ng imahe ng amahan, no? Ng parehas sa sa God the Father na may image, no? Kung titingnan natin, no, kasi hindi pa nga rin yan sa sa Vatican, hindi pa nga na-approve yung God the Father na So, mayroong image si God the Father. Wala eh. Kasi ang makitang imahe ng amahan, ng ama, ay si Jesu Kristo. No? Maliwanag dyan sa Colosas 1:15. Sabi niya, si Kristo ang makitang larawan sa dili makitang Diyos. Ibig sabihin, pinagi kay Jesus Christ, so makikita na natin ang Ama. Bakit gagawa pa tayo ng image ng Aba? Even Moises, nung doon sa Sinai, hindi nga nagpakita ang Ama kasi mamamatay ang tao pag nagpakita ang Ama. So bakit paano nangyari na nagawa ng imahe, no? Ang Ama. So hindi talaga. Si Jesus Christ lang talaga ang may imahe, no? Mula sa pagkabata niya through Santo Niño. Yung Santo Niño, di ba? Jesus Kristo yan nung bata pa, balaang bata, yun, no? So Kristo. So hanggang sa lumaki siya, ginawa niya na yung mga mission niya, ang ministeryo niya na nagligtas sa atin. So, makita natin dyan na siya lang talaga dapat, no? Siya lang. Kaya hindi nga na-recognize sa Vatican yung God the Father na image. Kasi, ang God the Father, makikita na natin in presence ni Jesus Christ kasi sabi nga niya, maliwanag dyan sa Colosas 1:15, si Kristo ang makitang larawan sa dili makitang Diyos. No? Even dyan sa sa Ebanghelyo ni San Juan, sinabi rin niya dyan na ang Ama at si Kristo, isa lang. Sabi ni Kristo, ako ang Ama, usa lang. No? So isa lang, di ka na maghanap na iba pang image na gawa pa tayo ng image ng Ama kasi si Kristo na nga yun eh. No? Si Kristo, kasi sa Holy Spirit, hindi makita yon, no? So yun ang ang questionable tayo, no? So, yan. No? Tapos yung tao, yan sa Genesis 2:7, so, kumuha siya ng lupa, tapos yung lupa na ginawa ni forma niya, wala pang buhay. So, ang ginawa niya, hinipan niya para magkaroon ng buhay. So, ito tao, composed na dalawa, lupa at saka espiritu. Kaya yung katawan natin, naging tao, no? Kasi lupa plus espiritu, so equals buhay, no? May buhay. So, ito, kaya may buhay tayo, no? So, ito yung kalag natin, no? So, yung kalag na dapat iligtas, no? Kompuso ng kompuso ng lupa at saka espiritu ng Diyos. Ito yung kalag natin. Kaya bakit tayo yung lupang katawan natin, yung itong katawan natin, ito ay babalik sa lupa pag namatay tayo, but the spirit babalik sa sa langit. Kaya yung kalag natin, pagdasal natin para mapunta sa langit. Kasi ito lang yung i-claim ni Lord. Kaya nagkatawang tao si Kristo para iligtas tayo, para yung kaluluwa natin mapunta ulit sa Kanya. No, yun yung gusto niya, mabalik sa kanyang yung kaluluwa o espiritu. No, kasi kanya to no. Hiniram sa pamagitan ng katawang lupa natin, pinahiram tayo ni Lord ng ating espiritu para magkaroon ng buhay. Ito ngayon kaya dapat bigyan natin ng bigyan natin ng halaga yung binigay ni Lord sa atin, no, na buhay. Sa pamagitan ng kanyang espiritu, nagkaroon tayo ng buhay. The Holy Spirit dapat ingatan natin to para mabalik sa kanya pag namatay tayo. Yun, maligtas tayo kasama ang ating katawan ulit doon sa kabilang buhay. So yun yun. Tapos ngayon dito tayo sa matatawag ba natin ang na gobyerno yung panahon ni Adan at ni Iba? Bakit? Mayroon bang pamamalakad? Yes, no? That is theocratic form of government, no? Theocratic, bakit? Kasi ang Panginoon
siya ang namamahala, no? Sa matatawag ba natin na gobyerno ang panahon ni Lord? Yes, kasi binigyan niya ng kautusan, hindi man matatawag na gobyerno kung wala kautusan na binigay. Binigyan ni Lord ang si Adan at saka si Eva ng ng utos. Anong utos na binigay niya? Okay, mabasa natin diyan sa Genesis 3, di ba? Sabi niya, okay, pwede niyong kainin ang lahat ng mga prutas dito sa paraiso. Yung kanyang pinaglagyan ni Lord, no? Pwede niyong kainin lahat ng mga prutas maliban sa isa, no? Maliban sa isa yung nasa gitna, huwag niyo kainin kasi kung kainin niyo, mamatay kayo diyan pag kinain niyan. Ang tanong diyan, sinunod ba ng tao 'yon, no? Yun yung makikita natin na gobyerno kasi may governance kasi may batas mayroong utos na binigay si Lord, no? Ang pagkain at hindi pagkain, dalawa lang. Ang pagkain at hindi pagkain, no? Sabi niya. Pero ang problema, sinunod ba yun ng tao ang utos ng Panginoon? Hindi. So, kapusok kapamilya, bukas isalaysay natin kung ano ang nangyari, bakit hindi nakasunod ang tao sa kautusan na binigay ni Lord, no? So, tingnan natin yung gobyerno na yon, tinatawag na theocratic. Bakit? Pag sinabi sa theo kasi, ito yung Panginoon. Tapos, yung krasi, ito yung pamamahala. Ibig sabihin, ang pamahalaan na yon, panahon ni Adan at Eva, ang nagro-rule sa kanila ay ang Panginoon, di ba? O yun, theocracy, theocratic form of government. Bukas, isasalaysay natin kung paano nila na-break yung ang gobyerno na yun, no? Una pa lang hindi na nakasunod sa gobyerno ni Lord ang tao. No? Talagang masupilon yun yung tao. No? Hangtod karon, no? Kaya nakakaguliang tayo, di na natin may pagtakayan. Ang gagawin na lang natin, magdasal tayo, no? Para at least kung mamatay tayo, kasi mamatay man talaga tayo, dahil sa unang masala, no? Dahil ang kamatayan, ang kasalanan, ang kamatayan, siya ang bugti sa sala, no? Kaya mamatay tayo. Kaya tayo mamatay dahil kabayaran ng ating kasalanan. So, okay, bukas pagpatuloy natin yung ating discussion about sa bakit mayroong demokrasya, no? Anong gusto talaga ni Lord, no? Dito sa theocratic form of government. Patuloy natin bukas. Okay, kapusok pamilya. Shout out tayo kay Marafi Patawi dyan sa Purok 4, Canlapuas, Catbalogan City. So, shout out sa iyo, Pai, no? So, shout out din kay Gabriel, no? Gabriel Halos, Brad. Kumusta? Okay na, Brad, no? Palayan ta sa atong pagpakabana para sa atong katilingban nga unta magmatang ang atong makajiski nga sunod nga eleksyon mupili na ta og kanang maayo mamuno gyud no nga naa ang Kristo, naa ang Dios sa kanilang puso. May konsensya kumbaga. So para sa ingon ana ang atong mapili nga mga leader sa nasod o sa anumang sistema sa katilingban nga mahimong leader na ang Ginoo. Okay? Tapos og kapamilya, wa na tay oras. Okay? Kantahan ta mo para ta makuan. Para ta ma-close ta. No? Ugma na pud ta. So, tata mo buta. Pagkadaghan sa nahigmata nga nangandoy pang matulog kay mas tamis ang magdamgo
sa mga dili tinuod, ang saksi sa kamatuoran, mupiyong lang kasagaran, ug mag-antos lang nga pasipad-an, ang gugma ug ang kangayan. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, ug way pulos ang hayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin tang buta. Sama day? Bag? Luka na ka? Bisa. Bisa. Mungkin. Nganong dili ka mosulti kung unsay imong nakita, ang saksi sa kamatuoran, mopiyong lang kasagaran, ug mag-antos lang nga pasipad-an, ang gugma ug ang kangayan. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, ug way pulos ang hayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin tang buta. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, ug way pulos ang hayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin tang buta. Pulos ang hayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin tang buta. Buta. Sa samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay. Tapos og kapamilya og ugma punta no sa atong padayon sa pagpagana o shout out sad sa team sa deliverance team diha sa Sources SEM office diha sa St. Michael Sources SEM Center diha sa Lila, no, pamunuan ni Reverend Father Darwin Gitgano og sa tanang membro sa team og para Brad Fred sa Kulingan uban ni Ma'am Janice Alagad. Shout out ninyo Ma'am, Sir, Brad. Unta gabayan mo kanunay uban sa inyong makaubanan diha na muli sa Davao ugma kung mapamuli no sa Mindanao. Okay. Happy trip ug unta tagaan mo ba panglawas og bayo na unta pod ang mga kaubanan ninyo diha nga gidala diha sa center. Okay. Okay. May buntag sa tanan. O bye-bye.